tatalakayin namin kung ano nga ba ang tekstong informatibo. So, without further ado, harap na! Ano nga ba ang tekstong informatibo? Ito ay isang uri ng teksto na ang layunin ay magbigay ng impormasyon. Hindi ito isang kwento, hindi ito isang opinyon, ito ay puro datos, paliwanag at kaalaman. Ngayon naman, tatalakayin natin ang elemento ng tekstong informatibo. Una, ang layunin ng may akda. Ito ay tumutukoy sa dahilan o intention kung bakit isinulat ang isang teksto. So ang pangalawang elemento ay ang pangunahing ideya. Tukoy sa sentro ng mensahe o diwa nga gustong may akda na iparating sa mambabasa. Ang pangatlong elemento, mga estilo sa pagsulat. Ito ay gumagamit ng objektibong tono, walang emosyon, walang bias. Direktang nagpapaliwanag gamit ang malinaw, tiyak at lohikal na wika. Paggamit ng mga nakalarawang representasyon, tumutukoy sa mga visual aid, kagaya ng timeline, diagram, chart, at mapa. Pagsulat ng mga talasanggunian. Ang talangalahas na talasanggunian na ginagamit sa pagbuo ng teksto. Ngayon ay dadako naman tayo sa kalagahan ng tekstong informatibo. Mahalaga ang tekstong informatibo dahil nakatutulong ito sa paggawa ng desisyon. Mahalaga din ang tekstong informatibo dahil nakakatulong ito sa pagpapalawak ng ating kaalaman. Halimbawa ng tekstong informatibo sa totoong buhay. Una, mga ulat sa dyaryo. Pangalawa, leksyon sa paaralan. Pangatlo, mga ulat sa radyo at TV. Magandang umaga, class. Ngayon ay tatalakayin natin ang kasaysayan ng Pilipinas. Naman, kasaysayan naman. Uy, huwag kang maingay dyan. Baka marinig ka naman. Ang Pilipinas ay may mahalagang kasaysayan na simula sa pre-colonial. Noong panahon ng Espanyol, 1521, dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas at sinimulang kolonisahin ang bansa. Grabe naman si Ferdinand Magellan. Sa panahon naman ng Amerikano, noong 1898, nakuha ng Estados Unidos ang Pilipinas mula sa Espanya at sinimulang pamalaan ang bansa. Ang panahon ng Amerikano ay tumatagal ng halos 50 taon at nagbibigay ng malaking impluwensya sa edukasyon at ekonomiya ng Pilipinas. Uy, Riza, kung hindi pala tayo sinakop ng mga Amerikano noon, hindi tayo makapag-aral ngayon. Tama ka nga dyan, kaya nga dapat tayo magpasalamat sa kanila eh. Kasaysayan ng Pilipinas ay hindi lamang para ating tignan. Dapat din natin itong pahalagahan dahil nakatutulong ito upang mapalawak ang ating kalaman. Yun lamang sa araw na ito, class. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Paalam sa lahat. Paalam at salamat po, Miss Ino.